Shalom, shalom, shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng Miyerkules. Narito na naman ako ngayon sa Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. At pinagninilayan natin ito. And from time to time ay tinatalakay natin ang ating pananampalatayang Katoliko. At the same time, sumasagot din tayo paminsan-minsan ng mga katanungan ng aabot sa ating kakayanan, mga kapatid. And then, inaangkin natin ang laging sinasabi dun sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Yan, mga kapatid. At nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin sa araw na ito. Iligtas niyo tayo sa anumang mga evil intentions, mga mabibigat na mga pagsubok, at sa mga malulubang karamdaman. Iligtas niya tayo sa mga anumang mga sakuna o disgrasya. At inawa tayo ng Panginoon sa sinasabing the big one which our country is being piniprepare or pinaghahandaan ng ating bansa. The Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Glory to you, Lord. Come to me, all of you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So yung sikat na kanta ni Basil Valdez ay dito po niya ibinase yung kanta na yun. And truly enough na kapag mapapakinggan natin ay talagang it gives us comfort. Especially kung sa panahon na napakinggan mo yan ay talagang punong-puno pa ng mga kabigatan sa buhay. Talagang it will sometimes make you cry. Kasi ang ganda ng pagkakanta. Lalo na yung bridge or yung bridge ng kanta ni Basil Valdez. Ang umpisa ng kanta na yun is, life is not all that bad, my friend. Ooh. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll you make feel all right. And He said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me,
and I will give you rest. Yan. Doon po yan binase ni Basil Valdez sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30, kung saan yan yung ebanghelyo natin ngayon. Pero yung sinasabi ni Basil Valdez na, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Actually, ano naman yun? Binase na naman yun sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast your burden upon Him, for He cares for you. And sa 1 Peter 5:7. Then the rest is from Matthew chapter 11 verses 28 to 30. So, kung nasa mabigat ka ng mga problema at mga pagsubok, ay talagang kapag marinig mo yung kanta na yon, it will inspire you. It will motivate you na kapag nabibigatan ka sa buhay, ang kinakailangan mo pala ay lumapit sa Panginoon at ibigay mo sa Kanya yung mga kabigatan mo. Ang Matthew chapter 11 verse 28, mga kapatid, is the Lord is inviting us. Kaya ko minsan yung sinasabi niya, the Lord is inviting us, kasi yung sinasabi niya, come to me all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Kasi most of the time, yung mga problema natin, parang bigat na bigat tayo most of the time. Hey, Winter! Most of the time kasi, yung pagpapasan nun ay sinasarili natin, mga kapatid. Diba? Kaya nga, ang Panginoon nag-invite come, halik kayo. Halik kayo. Napakaraming invitation ni Lord sa banal na kasulatan, lagi niyang sinasabing, come. Diba? Halik kayo sa akin, kayong lahat na mga nabibigatan sa inyong mga pasanin. Sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Take my yoke. Yun, sinasabing take my yoke. Actually, hindi naman talaga alisin ng Panginoon yung mga problema na dumarating sa ating buhay, yung mga kabigatan natin. Pero yung sinasabi niya, come to me. And then sinasabi niya, take my yoke. Itong take my yoke na sinasabi, yung yoke kasi na yun, mga kapatid, sa mga magsasaka, alam nila yun sa mga magsasaka, no? Yung, ano po yan, yung sanga po yan ng kahoy or ugat po yan ng kahoy na nakaganon, parang nakaganon, na nilalagay dito sa liig ng kalabaw o baka. Ngayon, sa konteksto ng mga Hudyo, during those times, kapag mag-araro sila, kung naalala nyo si Elisha, nung tinawag siya ni Elijah, ay ilang pares ng baka ang kanyang ginagamit sa pag-aararo. Mga kapatid, ilang pares ng baka ang ginagamit niya sa pag-aararo. Ay Mia, good morning. Nabula ang mga propeta yan, 1:8-7. Andito ka na naman, Mia, pero kahapon yung tanong ko, na dalawa yata yung tatlo, hindi mo nasagot. So, mga contradicting statement kahapon yung sinabi mo. So, therefore, yung sinasabi mo John 8:4-7, sa iyo pasok yan kasama yung John chapter 8, verse 44, Mia. Yan. So, makikita natin, mga kapatid, na yung tinawag si ni Elijah bilang magiging kapalit ni Propeta Elijah, nag-aararo si Elisha ng ilang pares ng baka. Yun. So, nung sinabi ng Panginoon na come to me, take my yoke, ibig sabihin, sa pagpapasan natin ng ating mga bigatin or mga pasanin sa buhay, sabi ni Mia, ay sinagot na kita kahapon. Sinagot mo ako, mali naman. Sinabi mo, ang Catholic Church tinatag ng Roma. Nung tinanong kita kung sino sa Roma specifically, sinong emperador or whatsoever, hindi mo sinagot. Tapos later on, nagsagot ka na naman si Pedro. So you have the two contradicting answer. Okay?
at tinatanong kita kung ano ba yung proof mo na may bigay, wala kang masabi. So kung ganon, with that, manahimik ka. Kasi mismo, ang founder mo na si Eli Soriano ng sekta mong MCGI, na galing kay Nicolas Perez, si DBM Perez naman, na galing kay Chupilo Ora, and then si Chupilo Ora naman, galing naman kay Felix Manalo, at si Felix Manalo naman ay dating Katoliko. And tinatag niya yung sekta mo, na nung tinanong si Eli Soriano, sino nagtatag ng Catholic Church? Hindi niya raw alam. By logic, hindi niya raw alam. By logic, sinabi niya, hindi ko alam kasi hindi pa ako ipinanganak noon. Samantala, ang Mormons, Jehovah's Witnesses, alam niya yung founder, hindi pa naman siya pinanganak noon. Pero, tahasan niyang dinadaya yung miyembro niya, yung mga katulad mo, ang sagot niya is, hindi ko alam kung sino nagtatag kasi magdadalawang-libong taon. So, inamin niya na ang Catholic Church magdadalawang-libong taon na at walang ibang simbahan na magdadalawang-libong taon na kundi ang simbahang itinatag ni Kristo noong AD 33. You see, paano kayo niloko ni Eli Soriano? Okay, so, manahimik ka muna. Iba po yung topic natin ngayon. Si Mia, mga kapatid, sa mga hindi makakalam sa Facebook dyan, na makikinig sa Facebook, si Mia po ay member po ng MCGI na itinatag ni Eli Soriano sa Apalit, Pampanga. Ayan. So, nung sinabi ng Panginoon na come to me and take my yoke, pag sinabing take my yoke, ibig sabihin, yung mga bigati natin sa buhay, hindi na ikaw yung magpapasan lang, kundi kasama na natin ang Panginoon. Kasi nga, ang context nila, nung sinabing take my yoke, sa pag-aararo nila, 2 pares lagi yan ng baka. So, hindi mabigat, mga kapatid. Hindi mabigat yung pasanin. Kasi 2, sasamahan ka ng Panginoon, tutulungan ka niya. Hindi ang Panginoon ang magpapasan, kundi magiging magaan sapagkat tutulungan tayo ng Panginoon. Most of the time, kaya tayo nabibigatan sa buhay natin, kasi most of the time, tayo ng mga tao, hanggat kaya natin, sasarilinin natin. Di ba? Yung lagi ko nga sinasabi na we always binabraso natin. Yung buhay natin, most of the time, binabraso natin, mga kapatid. Saka lang tayo, yung tao, parang kung minsan ang Diyos, itong mga ang Diyos minsan, ginagawa nating mga tao na parang fire extinguisher in case of emergency. Kung wala nang magawa, wala nang kakayanan, hindi na gagana yung sarili nating kaparaanan, saka pa lang tayo lalapit sa Panginoon. Di ba? Kahit sa mga hospital, sometimes, marinig natin yan. Kapag hindi na kaya ng doktor, ipagpasa Diyos na lang natin. Meron kaming kasamahan, ito. Ko itong kasamahan namin talagang yung asawa niya kasi matibay din ang pananampalataya, si Ate Emma. Nung na-first stroke yung asawa niya, talagang nakita niya na tumabingi yung mukha, yung bibig, at hindi makapagsalita. Binigyan siya ni Lord ng wisdom. Binigyan siya ng Lord ng wisdom. Ito, pwede nyo gamitin to, gawin to. Ang ginawa niya na nagpakulo siya ng tubig, tapos inilagay niya sa isang, di ko alam kung paano niya nilagay. Then, di ba nagtabingi dito sa kaliwa? Nilagay niya yung mainit na towel yata yon na galing sa mainit na tubig. Napaso doon siya, sobrang init eh. Sa kanan niya banda, di ba sa kaliwa na effect yung stroke. Dito niya inilagay sa kanan yung towel na mainit. Nasunog siya. Pero yung husband niya, hindi. Pero yung asawa niya naka-recover, hindi natabingi yung mukha, hindi natuloy natabingi yung mukha at nakapagsalita ng normal. Pero lately, na-stroke na naman. At mayroong ugat na nagkaroon ng bara yung ugat. Alam naman natin, kapag nagkaroon ng bara ang ugat, ay automatic yan ay magkumatos. At nakumatos nga yung asawa ni yung kapatid namin. Nakumatos, napuntahan namin. Pero, sa biyaya namin na, nagsabi na yung doktor na something like that, na ipagpasa Diyos na lang natin.
parang nagbigay siya ng palugit na lang, hindi na po siya hindi na po siya magtatagal. Pero yung asawa niya, natural, mananampalataya yun, hindi siya nag-give up. Talagang he prayed, he called for our priest for the anointing of the sick. Then after that, nagising mga kapatid. At ang kagandahan, hindi siya na blanco ang utak. Nagpunta kami, kilala niya kami at nakapagsalita na. See? So yung mga doktor, kapag hindi na nila kaya, ipagpasa Diyos tala natin. That is, most of the time, ganun din ang nangyayari sa atin. Na hanggat kaya natin, gusto natin sarilinin. Di ba? May mga tao na since na ayaw magbagong buhay, hindi pa rin susuko. Kahit bigat na siya doon sa nararamdaman niya, sa nararanasan niya. Di ba? Halimbawa, may sakit yung isang tao. Hanggat maaari, hindi yan basta-basta lalapit sa Diyos. Kasi alam niya na kapag lalapit sa Diyos, mayroong kaakibat na kinakailangan magbagong buhay ka. Di ba yan naman lagi yung sinasabi ng Panginoon, magbagong buhay ka. Baka mas masahol pa yung mangyayari sa iyo pagkatapos. Di ba? Yan yung lagi instruction ng Panginoon. Kaya ang tao kung minsan, most of the time, pupunta mo na yan sa albularyo, kung sino-sino mga albularyo na mga sikat. Meron akong kilala nga, pumunta pa mismo ng Leyte. Hindi ko alam kung Leyte or Samar. Para lang magpagamot. Instead na lalapit siya sa simbahan, may mga exorcist tayo, magkumpisal, hindi, pumunta doon sa manggagamot sa mga albularyo. Hanggat may gagawin tayong paraan na sa tingin natin gagaling tayo, doon tayo pupunta. Saka lang tayo lalapit sa Diyos kapag hindi na natin kaya. Di ba? Kaya nga ang Panginoon dito nag-iimbita Hali kayo, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang luba sa inyong mga pasanin. At kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyong aking pamatok sapagkat ang aking pamatok ay magaan. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. You see? What a wonderful and a very powerful statement of the Lord. Ang Panginoon ang nagsabi nito, mga kapatid. Kaya kapag sa tingin mo na parang bigat na bigat ka na doon sa pasanin mo, na para bagang wala ka ng way out, para bagang pasan-pasan mo ang daigdig, there is only one thing that we need to do is lumapit tayo sa Panginoon. Lord, I lay these burdens before you. Hindi ko na po kaya, Panginoon. Tulungan mo ako. Yun lang. At pag ginawa mo yun, thank you, Pablo, God bless you. Pag ginawa mo yun, mga kapatid, indeed, the Lord will give you comfort. The Lord will give you yung kabigatan na ramdaman mo ay pagagaanin at gagaan, mga kapatid. Kasi pangako ng Panginoon to. Siya nangako na kinakailangan nating panghawakan. Once nangako ang Panginoon, kailangan natin panghawakan. Panampalatayanan natin, mga kapatid. Try nyo, kapag subukan nyo lang. Kapag bigat na bigat ka na, para bagang your world is crumbling. Your world is being shaken by many trials and problems. Try mo pakinggan yung kanta ni Basil Valdez. Ano ba yung title ng kanta ni Basil Valdez? Pablo, yung Come to Me. Basta i-type po lang sa Google or sa YouTube. Come to me, all of you who are burdened. And then pakinggan mo. And then hold on to that promises of the Lord. And the Lord will really give you comfort despite of many problems na sa tingin mo ay napakarami. Pag mapakinggan mo yan at ma-realize mo yan, at gawin mo yan, nalalapit ka nga sa Panginoon, at ibigay mo sa Panginoon yung kabigatan ng buhay mo, mga kapatid.
ay talagang pagagaanin ng Panginoon yung kabigatang iyan nasa iyo sa kasalukuyan. Then ma-realize mo na, then i-comfort ka ng Panginoon, ipapakita niya sa iyo. Ipapakita niya sa iyo na yung problema mo pala, mas marami pa yung problema ng iba. At makikita mo na kahit marami silang problema, is nakakayanan nila. Di ba? Then you will feel motivated, mga kapatid. Yun yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ibubuksan niya yung mata mo. Kasi most of the time, actually mga kapatid, nag-discuss ko na ito ng nakalipas na araw. Most of the time, kahit maliit lang na problema yan mga kapatid, papatong-patong yung ibang mga problema. Then, parang it seems ang bigat na sa kalooban. Kaya nga sabi ko kahapon nung nakalipas na araw, it's just a matter of a confession. It's just a matter of going to the sacrament of reconciliation. Yun lang solusyon nun mga kapatid. After that, makikita mo na yung way out. Kaya parang bigat na bigat ka sa problema mo kasi nagkapatong-patong na. Nag-umpisa lang sa maliit. Halimbawa, masama loob mo. Dadagdagan ng Diablo yan. Susulsulan ka niya. At isa lang ang solusyon, lumapit ka sa Panginoon. Isuko mo sa Kanya yung kabigatan na yun. And then maramdaman mo that indeed, the Lord will give you comfort. Talagang pagkagaanin ng Panginoon yung kalooban mo. At bibigyan ka na yan ng wisdom paano mo paano mo malabasan yung problema. Tapos, pakinggan mo yung kanta na, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will remain, and He will do something new today. You see? That song, composed by don't know when, based doon sa karanasan ng mga Israelita, ng mga taong galing sa Egypt, sa pangunguna ni Moses. He will make a way where there seems to be no way. Na sa tingin mo, wala nang daan, ang bigat-bigat na ng pinapasan mo. Isa lang ang kinakailangan para natin gawin, mga kapatid. To come to the Lord and surrender those burdens that we have. And then, pag nasuko mo na yan sa Panginoon, bibigyan ka ni Lord ng way out. Makikita mo, babuksan yung mata mo. Bibigyan ka niya ng wisdom paano mo yan malulusutan. Ito sinasabi ng Panginoon. Come to me, Matthew 11:28-30. Come to me, all of you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke. Take my yoke. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. You see? Yung yoke, mga kapatid. Ang sinasabing yoke nga is yung yoke na ibig sabihin nun, kasama mo na ang Panginoon. Hindi ka na mabibigatan kasi kasama mo ang Panginoon. Most of the time, yun yung sinabi natin kanina, kaya tayo nabibigatan ng lubha sa mga dala-dala natin sa buhay because we do it alone. Binabraso natin palagi. Ang lagi kong sinasabi, binabraso natin, tuhurin natin.
Di ba? Sa mga MMA fighter, di ba ang pinakamalakas tuhod? Ano ibig sabihin? Pag sinabing tuhurin natin, ibig sabihin iluhod natin sa Panginoon. Isuko natin sa Panginoon, mga kapatid. Braso, wala. Kaya ko to, kaya ko to. Inihiwalay natin si Lord. Di ba? Inihiwalay natin si Lord. No. Anong sabi dito sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, mga kapatid? Ito, memorize na to ng iba, mga kapatid. Memorize to ng iba. Sana atin may memorize din natin. Ano nakalagay dito sa Proverbs 3, 5, and 6? Sabi niya, sa ibang translation, nakalagay doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. So, sabi niya, sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Huwag kang manangan. Sa lahat mong lakad, siya isang guniin. At ikay magtatagumpay. Isang guniin. Most of the time kasi, di ba? Hindi. We rely on our strength. Kaya ko to. Pero pag nag-failure, most of the time, sasabihin ng tao kapag na-failed, yung ginawa natin, kung totoong may Diyos, bakit ako pinabayaan? Yan. Yun sasabihin. Kaya tuloy, meron din yan sagot dito mismo sa Proverbs. Sa Kawikaan, chapter 19, mga kapatid. Meron nakalagay dito. Di ba? Most of the time, kapag ginagawa natin in our own way, my way, di ba? My way, ayan. Pag mag-failed, saka natin sisingin, bakit kung totoong may Diyos, bakit ako pinabayaan? Bakit niya pinahintulutan? Bakit pinabayaan niya mangyari ka sa buhay ko? Sa Kawikaan, chapter 19, okay, ito sa Tagalog, mga kapatid. So, sabi dito, mga kapatid, yun yung nangyayari sa atin. Ang sabi dito, verse 3, Kawikaan, chapter 19, kabanata 11, talata 3. Ang sabi dito, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili pagkatapos kay Yahweh ang bagsak ng sisi. You see, tayo mismo yung may kagagawan ng ating mga failures, ng ating mga kung ano yung naranasan natin ngayon, kagagawan natin. Hindi natin kasi sinasangguni si Lord. Hindi natin pinagpipray, Lord, give me wisdom. Tama ba itong gagawin ko? Eksakto ba itong gagawin ko? Kung minsan, without any prayer and consultation to the Lord, we are just doing it abruptly, instantly, without praying first. Tapos kapag na-failure, ito yung sinasabi sa Kawikaan chapter 19, verse 3, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili. Pagkatapos, kay Yahweh, ibalik ang sisi. Diba? Mga kapatid? Ganon nangyari. Samantala na ang Panginoon ay nag-iimbita sa atin. Hi, Music 71. How are you? Pinapahamak ng tao ang kanyang sarili. Pagkatapos, kay Yahweh, ibagsak ang sisi kalaunan. So yan mga kapatid, na sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. And learn from me, for my yoke is easy and my burden is light, for I am meek and humble of heart. So yun. Huwag nating sarilinin, mga kapatid. Kaya tayo nahirapan, sinasarili natin. Diba? Sinasarili natin. And minsan, nagkakaroon ng most of the time, nagkakaroon tayo ng failure kasi hindi mo na natin ipinapanalangin, hindi tayo humingi ng wisdom kay Lord kung, Lord, tama po ba itong gagawin ko? Diba?
Hindi natin isinabuhay yung Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Yun mga kapatid. Sana gawin natin yun mga kapatid para may mapagnilayan natin or hingi tayo ng wisdom kay Lord sa mga bagay-bagay na yun. Pero kung sa buhay mo ngayon ay bigat na bigat ka na, sana sagutin mo yung panawagan ng Panginoon. Na ang panawagan niya, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. At yun pa nga, yung sinasabi din ng 1 Peter chapter 5, verse 7, cast your cares. Kinabing cast your cares upon Him, for He cares for you. Ibig sabihin, ilagay natin yung mga mga mabibigat nating problema, mabibigat nating naranasan sa paanan ng Panginoon. Yan, 1 Peter chapter 5, verse 7. Yun yung mga dapat nating pangawakan. Lord, di ba sabi mo na kapag ibigay ko sa iyo, ay alam ko na bibigyan mo ako ng kagaanan. Though kagagawan ko ito, Lord, nagkaroon ako ng failure, kagagawan ko ito, kaya ako nakakaranas ng at bigyan mo ako ng lakas ng loob, bigyan mo ako ng wisdom, that give me a way, Lord God, na bagamat itong problema na naranasan mo ngayon, ito'y kagagawan ko rin. Yet, I am asking you to give me wisdom. Help me, Lord, to find a way out. Kapatid. At sinasabi nga ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, na wala pang pagsubok na dumating sa lahat ng mga tao. Pagkustapat ang Diyos, hindi Kanya pahintulutang subukin sa mga bagay na hindi mo kakayanin. Hindi niya i-allow yung mga pagsubok na hindi mo kakayanin, Panginoon, ng kapatid. At kung sa tingin mo na ikaw din naman may kagagawa ng problema na yun, Lord, alam ko na ako yung may kagagawa nito. Pero tulungan mo ako, Panginoon, paano ako makalabas sa sitwasyong ito, Panginoon. Give me wisdom. Ayun yung hingin mo ngayon, kung kagagawan mo yan. Give me wisdom, Lord. Isinusuko ko ito sa iyo. Yun yung gagawin natin, mga kapatid. Huwag nating sarilinin. Kasi kapag sarilinin mo yan, ako, ang odyok-odyokan ka ng demonyo, ako, grabe na yung karanasan mo ngayon, grabe na yung grabe na yung sitwasyon mo ngayon. Sasabihin sa'yo ng demonyo, ako, magpakamatay ka na, yari ka na. Okay? Instead na pakinggan mo yung sinasabi ng Panginoon, come to me, yung udyok sa'yo ng demonyo sa isip mo, yun yung pinapakinggan mo. Hindi mo pinapakinggan yung imbitasyon ng Panginoon na come to me. Halik kayo. Halik kayong napapagal. At isa sa gagawin mo, mga kapatid, para talagang gagaan yung gagaan yung kung ano man yung kabigatan mo ngayon. Nabanggit ko na yun kahapon. Kung ano man yung kabigatan na naranasan mo ngayon. It's just a matter of going to the sacrament of reconciliation. Alam mo, kwento ko sa inyo, kahit si Father Darwin Gitgano, yung sikat ngayon niya, na Catholic apologist, yung Catholic faith defender, debater yan. At the same time, exorcist siya. Nakapagpatayo siya ng St. Michael exorcism and deliverance sa Bohol. Dahil nandun sa mga taong nakaranas ng mga himala ng Panginoon. Alam mo si Father Darwin, hindi ko siya naglilihan in Jesus name gumaling ka. Hindi. Ang sasabihin niya sa'yo, go to the sacrament of reconciliation, to the confession. Then after that, go to the sacrament of the anointing of the sick. Then, i-pray yung mga deliverance
mauna mo na yung sacrament of reconciliation. Hindi siya naglalihan. In Jesus' name, gumaling ka. He encouraging people to go to the sacrament of reconciliation. Kasi ang sacrament of reconciliation, mga kapatid, is more powerful. Sinasabi nila, is more powerful than one solemn exorcism. You see? Kasi kapag ma-confess mo na yung kasalanan mo, gagaan, mga kapatid, pakiramdam mo. Then, saka palang yung anointing of the sick. Of course, nagkakatikisim muna sila, nagtuturo muna sila ng patungkol sa ating pananampalataya, yung mga dapat iwasan, yung mga doorway ng Diablo sa buhay natin, masara, and then malalaman mo, then magkaroon ka ng kumbisal, then after that, saka palang i-initiate yung anointing of the sick, sacrament of the anointing of the sick, then deliverance. Ang dami-dami na pong gumaling. Tanungin niyo mga cases na kapag yung kaso mo na parang hindi maintindihan ng doktor, siguro, instead na pumunta ka ng albularyo, hindi lang siguro pumunta ka doon. That is how powerful the sacrament of reconciliation is. Yung sinasabi mo na parang bigat na bigat ka na, your world is crumbling. It's just a matter of sacrament of reconciliation, mga kapatid. Go to the confession. Yun lang. Then, the rest will follow. The Lord will make a way where there seems to be no way, mga kapatid. Okay? So, maybe that is by now, mga kapatid. Sana pakinggan natin ang pag-anyaya sa atin ng Panginoon. Sinasabi niya, hali kayo, lahat kayo mga napapagal at nangibibitang luba sa inyong mga pasanin at kayo pagpapahinahin ko. Kunin ninyo ang aking pamatok. Take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. For I am meek and humble of heart. So maybe that is by now. God bless sa lahat ng mga nag-tap ng screen. God bless you, Pablo, and your family. Nasa Japan, at yung mga 331 na likes, at yung mga nag-share, and God bless din sa mga nag-follow. God bless din kay Mia, na member ng MCGI. Sana magbalik ka na sa Simbahang Katoliko na tatag ng Panginoon sa Kristo. At huwag dyan sa MCGI na tatag lamang ni Eli Soriano. Sinasabi nga ng Psalm 127 verse 1, maliban ang Diyos ay nagtatag ng sambahayan, walang kapuluhan ang itinayo na isang panday. So that means na kung ang sekta mo ay o denominasyon, itinatag lamang ng tao, ay walang kabuluhan yan. Parang kinukumpit nyo, nakipagkumpit kayo sa itinatag na ng Panginoong Kristo. Okay. At kayo'y lumalabag sa kanyang sinabi din na Matthew chapter 12 verse 30 na ang panig sa inyo, ang hindi panig sa inyo, laban sa inyo, at ang hindi tumutulong mang-ipon sa Panginoong Kristo ay nagkakalat. So nagkakalat kayo kasi nagtayo kayo ng inyong mga sekta at pinapaangkin nyo sa Panginoon, which is not. So mali, mga kapatid. So, shalom, that is by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. At iligtas na tayo ng Panginoon beyond our control, sa mga bagay beyond our control, ang ating mga mahal sa buhay, ating mga kinabubuhay, ang mga taong malalapit sa atin. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. And then, signing off, my dear brothers and sisters. May God bless.